Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at gabayan ng kaliwan ng Galiban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang ng tao, ay din sa issue ng ikalimampung na ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit na dadaluhan ng ating Pangulong Marcos. So, nagtipon-tipon ng mga ASEAN leaders with Japan sa okasyong ito upang iselebra ang ikalimampung anibersaryong ito at pagtibayin ang mga kooperasyon ng ASEAN at Pilipinas sa Japan. Ang ating bansa ay maraming kasunduan sa Japan at malaki ang idinudulot nitong pagunlad sa trade and industry ng ating bansa sa Japan mula export and import at iba't ibang ugnayan dito. Malaki ang tulong ng Japan sa kaunlaran sa Mindanao, infrastructure at transfer of defense equipment and technology. So yun yung ating tinunghayang issue ngayon o topic na kung saan ay ikalimampung anibersaryo ng ASEAN-Japan Summit. So tayo ay miyembro ng ASEAN at tayo rin ay mayroong ugnayan sa Japan. So marami tayong kasunduan doon sa bansang Japan at mga proyekto na nakapagpapaunlad sa ating bansa at nakatutulong sa ating pamumuhay. So yun. So kaya yung pagdalo ni Pangulong Marcos diyan sa Japan Summit na yan, yung ASEAN-Japan Summit na yan, ito'y isang napakahalagang bagay para mapaigting yung pagkakaisa ng ASEAN with Japan at umiral siyempre yung pangunahin yung kapayapaan at yung iba't ibang mga individual at mga economic and political na ugnayan. So ngayon yung Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa issue ito ng pagdalo ng ating Pangulong Marcos sa ikalimampung ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit ay ating maring sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos at ang ating pamahalaan sa pagpapatuloy nitong pakikipag-ugnayan ng bansa sa Japan with ASEAN. So yung Human Rights Promotions ay hinihikayat yung mula Pilipino at tayo ay maring sumusuport sa patuloy ng pakikipag-ugnayan natin sa Japan with ASEAN. Na kung saan ito ay pagpapairan ng kapayapaan with Japan at syempre yung ating iba't ibang mga treaty o mga kasunduan o ating mga ugnayan na kooperasyon natin sa Japan para tayo ay makatulong sila doon sa ating pamumuhay o makipagtulungan tayo sa pamumuhay sa Japan. So meron tayong naitutulong sa kanila, may naitutulong sila sa atin. So yung ang ugnayan ng ating bansa ay sa Japan at ASEAN ay mahalagang bagay para sa kapayapaan, kayusan ng Asia. Ang iba't ibang kasunduan natin sa Japan ay malaking hakbangin para sa pag-usad ng ating bansa sa iba't ibang development, lalo na sa modern technology. So ang investment at financing ng Japan sa bansa ay malaking tulong sa kaunlaran at ang kanilang teknolohiya at iba't ibang pag-unlad. So yung investment ng Japan sa atin, so malaking bagay yan na para tayo ay makapagawa yung ating pamahalaan ng iba't ibang mga proyekto na makatutulong sa ating serbisyo ng pamahalaan. Maging doon sa sa mga private na kanilang naitutulong in their finance para ito ay makapag-boost ng kanilang negosyo. Yan at development ng Mindanao. So yung Japan, maraming proyekto sa Mindanao yan.
na nakapagpapaunlad doon o nakapag-develop ng Mindanao. Karagdagang tulong yon para doon sa pagpapaunlad ng Pilipinas doon. So ngayon yung ating bansa ngayon ay may usapin sa isinusulong na modernisasyon sa pampasaherong jeep. So ngayon, yung issue ng ating bansa Pilipinas ay meron tayong usapin ngayon doon sa jeepney modernization, na kung saan maraming jeepney operators at drivers ang tutol dito dahil sa hindi na kaya ng iba ang pagkakaroon nito at iba't pang usapin sa kooperatiba at mga pag-i-implement nito PUB modernization. So yan ay yun yung naging usapin ngayon. Ikilos protesta yung mga drivers, operators, individual, yung mga kumpanya na nag-ooperate ang jeep. So ngayon ay nagtitigil pasada at gusto na iparating sa pamahalaan na hindi sila payag doon sa pag-phase out ng old jeep, yung ating traditional jeep. Papalitan ng mga bago na parang mga minibus na jeep, yung bagong jeep na yun, yung modern jeep. So ngayon hindi kaya nung iba yun ma-avail kasi mahal din siya, nasa 1 million something o 1.2 and above. So yung iba ayaw nila, at yung iba syempre may mga nasadya na silang jeep, syempre doon na sila kumikita, at yung iba kahit luma papakinabangan. So yun yung problema, na meron silang na-invest na doon sa kanilang mga jeep, magbabago na naman. So yun ang problema ngayon na tinututulan ng ilan. Ay ang ating pamahalaan ay iginigiit na ipagpatuloy itong old jeepney phase out at modernization na nga. So yan ay dapat ay resolve ng ating Pangulo sa usaping ito ngayon. Sa usaping ito para makatulong ang Japan na baka makatulong yung Japan doon sa pagdalo ng ating Pangulo ngayon doon, na ito ay makapinan. So anumang uri ng pagtulong ng Japan para diyan sa modernisasyon na ito, na kailangan ng mga super na mula kooperatiba, individual na pagbili nito o yung individual operators o matulungan ng mga operators na makabili ng mga ilang units na kanilang i-operate. So sana halimbawa paano makatutulong yung Japan sa financing, and halimbawa yung mga kanilang mga car manufacturer, sila yung gagawa ng mga modern jeep sa atin, at sila yung i-finance or i-finance nila yung ating mga local manufacturer para makuha sa financing yung jeep ng mga kooperatiba at ng individual na mga operator. Kasi siyempre kung i-phase out, halimbawa kung mga nasa 50,000 o 100,000 mga jeepney operators all over the Philippines, dapat yung lahat ng rehistrado na yon, siyempre mabibigyan sila ng bago. So ngayon papaano? Yung iba hindi na nila kaya kasi nga halimbawa may bago ka pa, papalitan or luma na. So ngayon bibili ka ngayon 1.2 another. So ngayon ay papaano mo ngayon na bibilihin yon? So yun ang problema kasi hindi mo na mababayaran agad ng ibang jeepney operator na kasyon. Or else siyempre kaya nga sila nag-jeep lang ay dahil nga sa hindi naman sila ganun kayaman or that na mamumuhunan karon. Or yung iba namumuhunan sa jeep na marami pero marami naman sila tutulungan din mga driver. Kaya lang dapat siyempre tingnan din kung yung ganun ng mga nakapagsiservisyo ng ganun, siyempre kapag nag-invest ka na ng 10 unit, kung papalitan yan another 10 units ulit, 1 million yon. So napakalaki nung kung ikakas mo yun, siyempre dapat sa financing yun magkano yung monthly. So ngayon kung yung local manufacturer mapipinansan siya halimbawa Japan, so ngayon makapagmamanufacture siya 10,000 jeep, tapos through financing bababayaran na unti-unti yun, halimbawa sa isang kooperatiba or private, halimbawa isang private bibili sila ng mga 10 unit, so through financing, or individual na nakarehistro na nag-ooperate ng mga jeep, so makaka-avail sila ngayon through financing at mababang pagpinansya. Siguro halimbawa mga 20 years to pay, mga magbabayad sila doon mga 1.5 a month, o kaya na siguro yun 1.5 a month, mga 2,000 naman, kumikita naman sila siguro kung 1,000 isang araw. So bali kung halimbawa ang minimum nila 20 mil a month,
So kaya na siguro bayaran yung 2,000 isang buwan. Payable in 20 years, halimbawa. Mga ganun mga tipo. So ganyan siguro ang gawin ng ating pamahalaan wisely in financing para lahat magkaroon ng jeep. Hindi po pwede kasi wala. So yung mga lumang jeep dapat magawan din to ng paraan kung paano ito mapapakinabangan at siguro bilhin ito ng pamahalaan at o anumang uri ng development para doon sa mga old jeep para dagdag pambili ito ng jeep. So ang dapat hindi dapat mawalan ni isang jeepney operator o driver ng trabaho mula sa kanilang pamumuhay na ito. Kaya dapat itong modernization na ito na phase out yun. Hindi dapat makasasagabal yung ating modernization o yung modern technology na mawawala naman yung iba at ilan lang yung makikinabang. So dapat nga ay makatutulong pa sila na makapagbigay ng trabaho yung ating modernisasyon. So ngayon sa modern jeep, dapat siguro anong gagawin doon sa luma. So dapat kung yun yung gagawin na ita-transform siya doon sa modern jeep, parang i-overhaul siya para gawing modern jeep. Yun yung pipinansa para kung paano ang magagawa para mapalitan yun. Or else panibagong unit. So dapat ganun ang gawa ng pamamaraan ng ating pamahalaan yan. Para walang tuper yung hindi makakakuan, hindi makaka-avail ng kanilang operator or yung mga mismo halimbawa mga driver ka yung mga operators mismo kasi ang usapin na yan yung lahat na may kung sino ang mabibigyan ng unit. Syempre yung mga existing operators ng individual to kumpanya. So ngayon dapat sila lahat na yung mapapalitan nung bago yung mga luma. So ngayon yung mga driver makapagtatrabaho sila doon sa mga kumpanya at or else sila yung mabibigyan pa rin doong bagong unit or else na matutulungan yung mga ilang driver na maging operator din sila. So yung mga dating operator hindi dapat yun mawawalan. Yung mga existing driver na nag-drive doon sa mga kumpanya na halimbawa isang kumpanya mayroon silang 10 unit, dapat hindi rin mawawala ng trabaho sila. Yung 10 unit mag-i-exist pa rin. Hindi po pwede 10 unit, 8 na lang yung bibilhin. Dapat, kung baga sa replenishment, kung 10 yung ipepesa o 10 rin yung ipapalit. Pero dapat, in a good financing agreement para ma-avail yun ng kumpanya, individual to a company. Or else ngayon may mga kooperatiba na nga. Para halimbawa, yung isang single operator, halimbawa, ikaw ay driver. So pag nag-drive ka, mapapasa yun na yun sa loob ng ilang panahon kapag nag-drive ka doon sa kooperatiba, halimbawa ganun. Or else kayo ay may kooperatiba, may 10 unit, 10 driver, so kayo ay magdadrive doon sa kooperatiba para mga ganun. Or else dapat ganun lang yung kasimple yung replenishment o pagpapalit noon. Halimbawa, mayroong 10 luma sa buong Pilipinas, dapat papalitan din ng 10 bago. Yung 10 luma, anong gagawin din sa 10 luma? Dapat gawin ang development yun. Para maging pera din yun, maging karagdagan yung sa mga operators na pambayad din from doon sa mga kanilang bibiling bago. So dapat ganun para hindi mawawala ng trabaho yung lahat na existing na nagdadrive ka lang or ikaw mismo yung nag-operator. Ibig sabihin, kapag nagdadrive ka lang, mayroong mayroong operator na kumpanya na siya pinagdadrivean mo. So, ikaw ay nagbo-boundary doon. Halimbawa, sa isang kumpanya na may 10 unit niya. So, dapat yung 10 unit ma-avail din ng kumpanya na yun. O individual, halimbawa ako, may jeep ako. So, yung jeep ko, bago o luma, pag pinalitan yung sa modernization ngayon, dapat yun ay hindi po pwedeng hindi mapapalitan. At sa kayang halaga ng ating sinasabi. So, dapat sana yun ay tingnan din natin Pangulong Marcos, nandun pa yata siya ngayon sa Japan. So, kung sabi niya, yung Japan government, hindi diyan na baka sila yung makapag-finance o sila yung makapag-finance sa ating mga local manufacturer o sila ay makatulong din sa local manufacturer na makapag-produce din ng ganun na through financing. So, siguro ganun ang gawin ng ating po. At matutulungan din ng Japan through financing yung ating mga local manufacturer na manufacture ng napakaraming jeep o i-transform nila yung lumang jeep doon sa bago na gawin din nila parang ganun yun, parang bago rin na sa modernization para nabigyan yung mga super. Siguro naman
ay wisely, yung mga team papayag doon, eh, hindi naman siguro sila bugo para ibibigay sa kanila, i-replenish yung yung mga unit nila. Halimbawa, yung unit mo luma, binili mo 200,000. So, i-appraise, babalik sa'yo 200,000, tapos may bago ka, pipinasyon na maayos. Siguro okay na yon. May bago ka na ngayon, di ba? So, at least kahit pa paano, even though kahit na tayo ay, kahit na sabihin natin na mag-unti-unti ka, wisely maganda naman. At maganda rin yung mga unit na papakinabangan nila sa buong buhay din nila, di ba? So, parang ganun. Kaya syempre, kaya nga ang gagawin wisely yung old unit bibilhin para hindi naman talo. Kasi kung yung old unit nabili mo na ay syempre talo ka na rin kasi naipapasada mo na yun eh. So ngayon bilang pag-isama ng all over lahat para tayo sa modernisasyon, hindi naman sila mawawala ng trabaho. Kaya lang yung kanilang luma siguro dapat papalitan ng gobyerno. Kung magkano yun, dapat babayaran ng gobyerno yun. Tapos may bago, through financing. Siguro, kanilang na yun, kanilang kagatin yun, na ganun, para doon sa bago. At least para bumili ka rin ng bagong sasakyan. Siguro maganda na rin para makatulong din sila sa modernisasyon. Ang mahalaga, hindi mawawala ng trabaho yung bawat isa. At kayang-kayang halaga yun. Kung 20 mil, 2,000 lang naman, kaya nyo yun. Di ba? Chicken sa mga driver yun. Sa mga operator, di ba? Kasi ang sa unit pwede kumita ng mga 20 mil sa buwan yan eh. Kung 2,000 lang yung monthly mo, sa loob ng 20 taon, halimbawa gano'n, mababayaran mo siguro mga 1 milyon, mga gano'n siguro, or whatsoever na maaari mong mabayaran for how many years para doon sa gano'ng klase ng halaga. So, yun. So, ngayon ay hindi makatutulong ang ating modernization kung may iiwan at mawawalan na trabaho mga drivers and operators. Kaya dapat pag-isipan ng ating pamahalaan ng usapin ito at hindi basta maging bago na ang mga sasakyan pampubliko na kung saan kahit paano yung old jeep ay dinadala ang mga Pilipino sa safe pa rin in our street transport. So yung luma kahit pa paano sa talaan ng ating transport, yung mga aksidente, hindi naman ganun karami. Kasi kung ganun karami na didisgrasya doon sa jeep, sigurado, dapat doon pa lang tinutulan ng ating pamahalaan niya. Pero sa ngayon, ay maganda naman ang serbisyo ng mga lumang jeep. Kaya pagsipang mabuti, yung pag-upisa, kasi nga, mayroong mawawala ng trabaho ng operator para doon sa bago. So, kasi kung may nabili ka ng bago, anong gagawin mo yun doon? Tatapo mo. Kung papalitan mo ng bago, bibili ka ulit. It's unfair, di ba? Kaya tayo ay pumapanag doon sa ating mga jeepney drivers na hindi po pwedeng hindi papalitan yung luma na mayroon ka kulang kabayaran dapat yun. O bibili ng gobyerno ng gagawin nila ron para bumili sila ng bago kasi napaka-unfair naman yun. So dapat merong yung luma nila, bilhin ng gobyerno o whatsoever na gagawin nyo. O yun yung gagawin bago. O kung bibili ng bago, yung mga luma, bahala ng gobyerno, bibilhin nila dapat yun. Para meron silang karagdagan na pambili dun sa bago. Siguro yun ay nalaman ng ating mga operator na hindi naman siguro malaki yung halimbawa kung ipipinance yun na mababang halaga para at least may bago sila. Nakapuro pa sila dun sa kagandaan ng ating lipunan. So, siguro ganoon na lang sa tingin natin. So, pag-isipan din ng ating mga operator yan, yung mahusay na yung pagpapalit na yan. Sana may bigyan ng gobyerno, yung ating panukala na yan, yung ating ideya, tingil dyan sa modernization na yan. So, naway magabay ng biyaya ng Diyos ang ating pamahalaan at mga nasa industriya ito, at ang trabaho ng Pilipino at ang ating pamumuhay at buong mundo. So yun. So sana magabay ng biyaya ng ating mananapunon Diyos yung ating bansa ng Panginoon sa Kristo. Magbiyayaan ng kaunlaran mula dyan sa industriya na yan. So muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamiyang Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamamiyang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng payapa at maunlad at higit sa lahat ay may kaligtasang espiritu. So yun. Muli, sana ay nakapagsabaw sa naman ang human rights promotion sa linggo hinggil sa karapatang pantao
mula dito sa isyong ito ng pagdalo ng ating Pangulo Marcos doon sa 50 ASEAN Japan Summit at sa nais na maaaring pagpangunan na gagawin na tulong ng Japan sa ating bansang Pilipinas. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.